Magandang araw mga bata. Ayan, magsipagtayo na po ang lahat para po sa ating panalangin. Ayan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, bago po magsipagupo ang lahat, ay nais ko po sanang pulutin nyo muna yung mga kalat sa inyong mga upuan. So, ayusin po ng hanay ang ating mga upuan. Katulad po dito, ayan, may basura pong nakikita si Ma'am. Ayan, makikipulot po, Miss Mendoza. So, maraming salamat. So, dahil wala na, pwede na po tayong umupuan na po. Umupo ng maayos at makinig kay Ma'am. So, ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gusto kong malaman kung natatandaan nyo pa rin ba ang ating mga nakatalakay noong mga nakaraang araw. So, Miss Pera, pwede po bang makitayo? Ayan, tayo po, ano? So, natatandaan nyo pa rin ba yung mga bansa na kung saan nanguna pagdating sa paggagalugad? Spain po at Portugal. Ayan, so mahusay ano, meron tayong Spain at Portugal. So tama po ano. So ngayon, dahil natatandaan nyo pa rin, ay dadako na tayo sa ating pangunahing gawain kung saan pinamagatang itong ano po, pakikibasa nga. Ayan, imarites mo na yan. So excited na ba kayo? So dahil excited na kayo, iaalaw kayo ni Ma'am na gumamit ng cellphone para sa pangkatang gawain na ito. So ngayon po, ang gagawin po natin ay pipili kayo ng isang representative. So, bali dalawang pangkat lang tayo ha. So, ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat. So, pumili ng representative. So, meron na. Okay, so meron na pong representative. So, ang mangyayari po ay dalawang cellphone lang ang dapat makita ni Ma'am na gagamitin ninyo. Ano po? So, ngayon, i-install nyo po muna ang application na ito, nababasa po, which is Nearpad. So, sa Nearpad, doon po natin gagawin ang ating pangunahing activity. So, meron na po ba ang lahat? Okay, so mahusay. Ano? So, bali po, i-input or i-encode ang ating class code. Ayan, makikita ninyo dyan sa ating blackboard. Ayan ang ating class code. I-input nyo lang po para ma-direct kayo doon sa ating activity. So, meron na po ba ang lahat? Okay na? So, mahusay. Here is the video tutorial class kung paano natin gagamitin ang Nearpad para sa activity ito. Sundan lamang ang mga steps kung paano natin gagawin ito. Una, ilagay lamang ang class code na ibinigay ni Ma'am sa pisara. Pagkatapos ay ilagay lamang ang iyong pangalan. Optional na lamang po ang paglalagay ng inyong mga nickname. Kasunod nito ay direct na tayong mapupunta sa mismong activity na ibibigay sa atin ni teacher. Para sa unang katanungan, magbigay ng mga makabuluhang invention na iyong naaalala. So dito class ay pwede na ninyong i-type yung inyong mga sagot sa bawat pangkat. Pagkatapos i-type ay i-submit ito para direct na makikita ni Ma'am ang inyong mga answers. So ngayon, ano po ang gagawin? May tanong po dyan si Ma'am. Ano yung nakalagay na tanong, Miss Mendoza? Magbigay ng mga makalumang invention na iyong naaalala. Ayan, magbigay ng makabuluhang invention or yung mga naaalala ninyong invention. So, kahit ano po ang tatanggapin ni Ma'am. So, ngayon, sa representative po natin, ano ang gagawin? Magpo-provide po sa atin ng insight or pangunahing insight tungkol doon sa inyong napiling mga invention. So, okay po, naiintindihan po? May tanong po? Wala.
So, pwede na po tayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang ating activity. Okay po? Okay, so wag pong maingay at gumawa po ng tahimik. Tapos na po ba ang lahat? Okay, so may nakita na si ma'am na nakapag-submit ng inyong mga sagot. So ngayon, representative, maaari mo bang bigyan kami ng insight tungkol sa mga nailagay ninyong mga sagot or invention na nailagay ninyo sa ating Nearpad? Ayan, so sabi ni Miss Paragas, ang napili nila ay tren. So sa tren, ano po yung impact ng tren sa ating lipunan? So nakapagpabilis ng ng transportasyon. How about dito sa pangalawang pangkat? Ano po yung napili ninyo? So napili ninyo ay telepono. So sa telepono po, ano po ang insight na pwede nyo ibigay sa amin? So mahusay, nakapagpabilis ng komunikasyon. So ngayon, dahil may nakapagbigay kayo ng mga naaalala ninyong mga invention, ay dadako na tayo sa ating aralin. So, ayan, ang topic po natin or ang paksang pag-aaralan natin sa araw na ito ay walang iba kundi ang Rebolusyong Industrial. Makikibasa nga, class? Revolusyong Industrial. Ayan, so mahusay Rebolusyong Industrial. But before that, ay meron pa tayong pangalawang activity dahil hindi natatapos ang ating mga activity ng ganun-ganun na lamang. So ngayon, may pangkatang gawain ulit tayo kung saan ay hahatiin kayo ni ma'am sa 3 pangkat. So excited na ba kayo? So ang gagawin nyo, tawag dito, ang ating activity ay may pinamagatang Add Magic, Bringing Invention to Life. So puro invention. Siguro naman may idea na kayo kung ano ang ating mga tatalakayin sa araw na ito. So ngayon, hahatiin kayo ni ma'am. So may tawag dito yung ating grupo ay dito yung pangkat una, sa gitna, pangalawa, at itong panghuli ang ating pangatlo. So ngayon ay pipili ulit kayo ng inyong magiging leader kung saan ay gagamit po kayo ulit ng cellphone. Ayan, dahil gustong-gusto yung gumamit ng cellphone, gagamit ulit kayo ng cellphone dahil magsa-search kayo ng invention sa Rebolusyong Industrial. So isang invention lamang kung saan gagawin nyo class ng sarili ninyong commercial. So sa inyong presentasyon ay ang makikita ko dapat ay magbibigay kayo ng impact kung paano nga ba nakakatulong yung invention na yon sa buhay ng tao sa lipunan. Okay? So hindi lamang noong panahon ng Rebolusyong Industrial kundi hanggang ngayong kasalukuyan. So bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto ulit para sa inyong paghahanda sa inyong presentasyon at 3 minuto para sa presentasyon. So malinaw po? Okay, so ito yung ating rubrics. Babasahin nyo lang yan sa ating pisara. So basahin nyo na lamang para may guide kayo kung paano ninyo bubuuhin ang inyong presentasyon. So ayan, pwede na pong magsimula. So ayan, dahil tapos na ang lahat, maaari bang pumunta na sa ating unahan ng group 1 para sa ating presentasyon. So ayan. Maraming salamat group 1. Next po natin ang group 2 po natin. So ayan, maraming salamat. Group 3 po, ayan, humanda na po para sa ating presentasyon. Ayan, so dahil nakapag-present na po ang lahat ng ating pangkat, so excited na ba kayong malaman kung ano yung mga puntos na ibinigay sa inyo ni ma'am? Excited na ba ang lahat? So dahil excited na ang lahat, so ito na po. So para sa unang pangkat, ayan, nakakuha po kayo ng 30 points. So dahil maganda ang inyong presentasyon, nandun lahat ng hinahanap ni ma'am, maganda ang nilalaman. So nakakuha po kayo ng perfect na points. Sa group 2 po ay ayan, 28 points dahil nga po ay nag-overtime po tayo. Ano po, sa group 3 din po, ganun din. 28 points dahil kulang po tayo sa partisipasyon. So, laging tandaan na kapag nagpe-present ay kailangan pong may partisipasyon lahat ng miyembro. Okay po, so malinaw. So, ngayon ay dadako na tayo sa ating formal na aralin kung saan, uulitin ko, ang topic natin or ang paksang pag-aaralan natin sa araw na ito ay ang Rebolusyong Industrial. So, sabi dito sa Rebolusyong Industrial
ay ito ay isang transitional na panahon. So bakit kaya class tinatawag nating transitional na panahon ang Rebolusyong Industrial? So any one from the class? Ayan, Miss Paragas. So ano yung idea mo? Siguro po ma'am dahil po sa dulot nitong pagbabago sa ating lipunan. Ayan, mahusay. So, dahil ang Rebolusyong Industrial ay nagbigay sa atin ng malawakang pagbabago. Hindi lamang sa isang particular na lugar, but also sa buong mundo. Okay? So, ayan. So, ang industrial o Rebolusyong Industrial ay nagsimula noong ika-18 siglo. So, ayan, sa Europa at sa Amerika. At ito ay nakatuon nga class sa pagbabago sa mga proseso ng paggawa. So, kung dati, ang mga tao ay ginagamit lamang ang kanilang kamay para magtrabaho or gumawa ng mga bagay-bagay. So, dahil umusbong ang Rebolusyong Industrial ay napunta ang lahat ng paggawa or nag-transfer kumbaga mula sa mga makinarya at automisasyon. So, madaming kagamitan ang na-invento. That's why kayo ay binigyan ni ma'am ng activity kung saan kayo ay magbibigay ng mga makalumang invention. So, mahusay. So, ngayon, saan nga ba nagsimula ang Rebolusyong Industrial? So, una, ang pagsisimula ng Rebolusyong Industrial o Rebolusyong Agricultural ay naglatag ng oportunidad upang masimulan yung maagang industrialization sa Britanya. So, ibig sabihin, sa Britanya siya nagsimula. Ang migrasyon ng mga tao mula sa rural, papunta sa urban, kung saan sila ay naghahanap ng another or pagkakakitaan upang i-improve ang kanilang mga buhay. So, dahil madaming mga negosyo, madaming mga pabrika ang umusbong nung panahon na yon, ay lumipat yung mga taga-rural na mga tao para magkaroon ng trabaho at madagdagan yung income nila. So, dahil sa paglipat, lumawak ng lumawak. Alin po? Lumawak ng lumawak ang bilang or ang mga urban places sa isang bansa. At yun nga po ay nagdulot din ng malaking pagbabago para sa mga negosyo, para sa ating ekonomiya. Ano po? Pangatlo, maraming mga negosyanteng Briton ang handang sumugal kung saan dahil nga madaming mga makinaryang na-invento nung panahon ng Rebolusyong Industrial, yung mga Briton noon ay talagang handa silang isugal yung pagnenegosyo. So, magtatayo sila ng mga pabrika dahil nga tawag dito, bawas na yung gawa. So, kumbaga, kung dati kailangan nila ng 10 tao or 100 tao ng gagawa ng mga produkto, ngayon ay hindi na. Bakit? Dahil nga, madaming mga makinarya na yung makakatulong para sa paglago ng mga negosyo. So, ayan, una yun, sa mga naging dahilan kung bakit talagang nagpatuloy ang Rebolusyong Industrial sa Britanya. So, pangapat, may mga malaking mga coal or mina ng coal sa loob ng bansa ng Britanya. That's why, ito talaga yung kinonsidered na sentro ng Rebolusyong Industrial. So, hindi lamang doon, dahil siya ay mayaman sa mga, madami siyang mga deposito pagdating sa bakal, yung mga carbon na talaga namang ginagamit para sa kabuhayan ng mga tao, sa mga pagmimina. At higit pa doon, class, ang Britanya ay madami mga tawag dito, daanan ng ilog kung saan napapabilis yung pagkakalakala ng mga tao noong panahong iyon. So, madaling naiihatid yung mga produkto mula doon sa pagbibigyan. Bakit? Dahil nga naka-invento din ng mga sasakyan para dito. So, hindi na naglalakad ang mga tao. So, ngayon ay pag-aaralan natin kung ano-ano nga ba yung mga makinarya at higit sa lahat, yung mga naging dahilan kung bakit napabilis ang ating komunikasyon, ang ating transportasyon, at higit sa lahat ay ang paggawa ng mga tao. So ngayon, bago natin alamin kung ano-ano nga ba yung mga makinarya na yun, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang epekto ng Rebolusyong Industrial pagdating sa agrikultura. So, dito, mula nung umusbong ang Rebolusyong Industrial, class, ay lumaki yung surplus kung saan ito ay nakatulong para sa mga pangangailangan ng madaming tao. So, kung dati nagtatanim sila ng sakto-sakto lang sa kanilang pamumuhay, so, mula nung umusbong ang Rebolusyong
revolusyong industrial ay dumami na naka-impok sila ng madaming mga pagkain na sobra-sobra pa pwede nilang ibenta. So ayun, mula noon nadagdagan ang kanilang mga kita. Yung mga ating mga magsasaka. So next, ano nga ba ang epekto ng revolusyong industrial sa industriya ng textile? So, ang industriya ng tela at sinulid ang pangunahing naepektuhan ng revolusyong industrial. Bakit kaya? Dahil ang paggawa ng textile noon, class, ay mano-mano. So, ibig sabihin, talagang yung mga tao lang yung gumagawa. Walang mga ibang kagamitan na pwedeng makatulong sa kanila. So, nangangailangan ng mahabang oras. So, tama po, mahabang oras, maraming tao, para lamang matapos ang isang hakbang ng proseso ng paggawa ng tela, paggawa ng sinulid. So, napakahirap at dahil umusbong ang revolusyong industrial ay napabilis ito at nagbago ang sistema para sa paggagawa ng tela, para sa paggagawa ng sinulid. So, ngayon, ano-ano nga ba yung mga makinarya na na-invento noong panahon ng revolusyong industrial? So, ang una, meron tayong, makikibasa, very good. So, meron tayong cotton gin, kung saan ito ay isang makina na nilikha ni Eli Whitney. So, ito ay nagpadali para sa proseso ng paghihiwalay ng mga hibla ng bulak sa buto nito. So, kung dati, iniisa-isa yan ng mga tao, so ngayon, may makina na. So, ito na yung nakakatulong para ihiwalay yung mga hibla ng bulak mula doon sa mga buto-buto nito. Sumunod naman natin, class, ay ang spinning jenny. So, mahusay. So, ito rin ay isang makina kung saan si James Hargreaves ang lumikha. So, ito ay nagpabilis ng paggawa ng mga sinulid at paglalagay nito sa isang basyo. So, ano ba yung basyo? So, yung pinaglalagyan yung pinaglalagyan, class, ng sinulid. So, ngayon, bago ang spinning jenny ay nangangailangan ng isang tao para daw makalikha ng isang bugkos. So, kung yung ganto-ganto siya, class, yung isang bugkos ng sinulid. Ngunit, sa pagdating ng revolusyong ito, ay napabilis po yung production ng sinulid. Dahil nga, may makina na tutulong para mapibilis yung paggawa ng sinulid or para mapibilis yung pagbubugkos-bugkos ng mga sinulid na yon. Okay? So, ngayon, meron din tayong flying shuttle. So, ang flying shuttle ay isang invento rin kung saan ito naman, class, ay nagpabilis ng paghahabi ng sinulid. So, kung kanina ay gagawa ng sinulid, so ngayon ay yung paghahabi na ng sinulid upang maging tela na. So, magiging tela na siya. So, imagine nyo kung gaano kalaking tulong yung mga na-invento na ito. So, kung dati mga tao-tao lang yung gumagawa nito at talagang kailangan ng mahabang oras, ay ngayon ay hindi na dahil may mga makina na makakatulong para gumawa at tawag dito, mapabilis yung paggawa. So, sa tulong ng invention ni John Kay, isang tao na lamang. O, imagine nyo, kung dati 10 tao, ngayon isang tao na lamang ang kailangan upang gumamit ng isang flying shuttle na yun at dire-diretso yung paggagawa ng sinulid para maging tela. So, nakaka-proud ang galing-galing ng mga tao noong panahon ng revolusyong industrial. So, bukod pa sa mas bumilis ang proseso, ay nabawasan din ang pangangailangan ng lakas paggawa. So, ito na nga yung mga trabahador doon sa, halimbawa, kung ako, isang negosyante nung panahon ng revolusyong industrial, so, babawasan ko yung mga trabahador ko dahil nga meron na akong mga makinarya. So, yun na lamang yung tutulong sa akin, para mapabilis yung aking production sa negosyo ko. So, ganun ang naitulong ng iba't ibang invento noong panahon ng revolusyong industrial. So, ngayon, meron din tayong telegraph. So, makikibasa, Miss Cervantes. Ayan, so mahusay, maraming salamat. So, ang telegraph ay isang komunikasyon ng teknolohiya kung saan nagbibigay daan upang mapabilis at malayang makapaghatid ng impormasyon sa ibang tao or doon sa malalayong lugar na kailangan nating bigyan ng impormasyon. So, malaking tulong siya. Hindi lamang sa isang particular na tao, but also saan? Sa buong mundo, sa mga negosyante dahil malaya nilang
naibigay yung kanilang mga impormasyon para doon sa mga taong gusto nilang bigyan ng impormasyon, lalo na doon sa magiging mga kapartner nila pagdating sa negosyo. So, hindi na sila mahirapan, hindi na sila maglalakad ng maglalakad or magbabangka, para lang makapaghatid ng impormasyon. So, imagine nyo kung gaano kalaking tulong nito para sa buhay ng mga tao. So next, ano nga ba ang epekto ng revolusyong industrial sa transportasyon? So, naging matagumpay ang revolusyong industrial kung saan nakasalalay yung kakayahan na ihatid ng mga negosyante yung mga produkto nila ng ligtas at higit sa lahat, maayos. So, bakit kaya napabilis ang transportasyon noong panahon ng revolusyong industrial? Dahil may nabasa rin ako pero hindi ko sure kung totoo ito. So, dahil nagkaroon ng idea, mula doon sa mga taong nasa rurok ng bundok, ay may isang tao, hindi ko siya sure may isang tao na parang gumulong siya, so parang nagkaroon ng idea yung mga tao na yon na what if magkaroon ng gulong para mas mabilis makababa, okay? Mas mabilis makababa sa bundok dahil kung gumulong yung isang tao na yung pababa at mabilis na nakarating doon sa baba, ibig sabihin ay mapapabilis kung meron ding gulong, kung gugulong din, kumbaga. So ngayon, nakaisip si James Watt na mag-invento ng steam engine, kung saan ito ay na-invento noong 1769. So, ang steam engine ay ginamit upang mas lalong mapabilis ang paglalakbay ng mga tao. So, imagine nyo, from the idea na ganun nga, na parang kailangan ng gulong para mas mapabilis na mapababa ang mga tao mula sa bundok, ay nagawa nila ng makina or steam engine upang mapabilis ang mga tao kung saan may gulong na ituklas. So, hindi na maglalakad ang mga tao, pwede nang sumakay dito. So, pwede nang ihatid gamit nito yung mga produkto mula doon sa pagdadalhan. So, ayan, noong 1928 naman, ay nakalikha si John Stephenson ng unang gumaganang steam engine locomotive kung saan ituklas ay tinawag na rocket. So, ito ay nagdulot ng pagsikat ng paggamit ng tren sa Europa at sa Amerika. So, mahusay. So, imagine nyo from the gulong, naging tren, nagkaroon ng tren. So, sobrang lawak ng mga, tawag dito, ng mga imagination ng mga tao noong panahong iyon na talagang malaking tulong class para sa pamumuhay ng mga tao, sa ating lipunan. Ngayon, ay ano nga ba ang epekto ng revolusyong industrial sa lipunan? So, anyone from the class, sinong may idea kung ano yung epekto? So, mahusay, Mr. Estrada. So, nagdulot ng malaking pagbabago ang pamumuhay ng tao noong revolusyong industrial dahil, nakaramdam sila ng modernong panahon. So, kung dati, kamay lamang ang ginagamit nila paggagawa, naglalakad lamang sila para maihatid yung mga produkto para dun sa patutunguhan, naglalakbay sila para makapaghatid ng impormasyon, nagbago ang lahat dahil sa revolusyong industrial, kaya nakaramdam sila ng modernong, panahon. So, mahusay. So, isa sa idinulot nito ay ang pagbibigay ito ng mga tao sa kahalagahan ng industrialization sa pag-unlad ng ating lipunan o ng ating bansa. So, napakahusay. Ang gagaling ng mga nag-invento noong panahon ng revolusyong industrial. So, ngayon, talakayin natin kung ano-ano nga ba yung positibong epekto ng revolusyong industrial natin, ng revolusyong industrial sa ating lipunan. So, anyone from the class, ano kaya ang positibong epekto? So, nag-discuss na ni Ma'am kanina. Una, pag-unlad sa teknolohiya. So, tama po, simula nung umusbong ang revolusyong industrial ay madaming teknolohiya yung na-invento kung saan ito ay nakatulong para para mapabilis ang pamumuhay ng mga tao. So, ano nga ba yung mga teknolohiya na meron tayo? Ayan, mahusay, Mr. Albert. Meron tayong mga cellphone, iba't ibang klase ng transportasyon, meron tayong mga laptop, meron tayong mga computer na nakakatulong para sa ating komunikasyon at higit sa lahat, yung iba't ibang makinarya para sa ating mga negosyo or sa mga pabrika. Next, ano pa po?
Pangalawa ay ang pagtaas ng produktibidad. So kung kanina, kung nung panahon ng Rebolusyong Industrial ay talagang sobrang hirap ng pagtatrabaho, nung hindi pa nila naiimbento yung mga kagamitang iyon. So ngayong nasa modernong panahon tayo, talagang sobra yung pagtaas ng produktibidad. Ang dami-dami ng mga taong, nagiging malawak yung pag-iisip, tumatalino, tumataas yung quality ng edukasyon, ekonomiya, at higit sa lahat, pagdating sa kalusugan, maraming aspeto yung talagang nakakatulong yung mga invento ng Rebolusyong Industrial. So, madaming benepisyo. So, pangatlo ay ang pagunlad sa ekonomiya. So, dahil madami na tayong mga kagamitan, of course, malaki ang tulong nito sa ating mga pabrika, sa ating mga negosyo, sa ating bansa, dahil nakapagbibigay ito ng maraming trabaho, maraming income, maraming oportunidad para doon sa mga taga-rural. Taga-rural na mga tao nangangailangan ng mga trabaho. So, lumawak na lumawak ang isang urbanisasyong lugar kung saan nagbibigay ito ng iba't ibang oportunidad, mga negosyo, magandang quality ng edukasyon. So, madami pagdating sa ating ekonomiya. Talagang, tumaas yung improvement ng ating bansa. So, ayan. Next, hindi lamang tayo puro positibo. Ang dulot ng Rebolusyong Industrial sa ating lipunan? Siyempre, meron din tayong negatibong epekto. So, ano ang una? Ayan, Mr. Rickson. Ayan, tama po. So, displacement ng manggagawa. So, kung dati, kailangan ng maraming trabahador or maraming tao para gumawa ng isang bugkos ng sinulid lamang. So, ngayon, nabawasan na. Nawala utay-utay dahil sa mga makinarya na meron ang ating mga pabrika. So, nabawasan ang mga trabahador. Tapos, bumaba din yung income. Ayan, dahil nga, nag-e-invest ang ating mga negosyante para sa mga kagamitan. So, hindi para doon sa mga manggagawa. So, pangalawa ay panganib sa kalikasan. So, bakit kaya panganib sa kalikasan? Ayan, mahusay. So, dahil sa ating mga pabrika, nagbibigay ito ng malawak na or malalaking epekto sa ating kapaligiran dahil sa pollution. So, dahil sa mga usok na hatid nito sa ating kapaligiran at higit sa lahat, syempre, yung ating mga sasakyan. So, ang dami-daming mga usok sa ating mga kalsada na nakaka-epekto para sa ating kalikasan. Nasisira ang ating mga kalikasan, nawawala ang mga puno dahil tinatayuan ng mga pabrika, ng mga buildings at kung ano-ano pa. So, nare-replace lahat kung saan malaki ang epekto nito sa ating kalikasan. So, ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng bagyo. Nagkakaroon tayo ng matinding pagbaha. So, sumunod ay social inequality. So, social inequality dahil, class? Bakit kaya? Siyempre, kung sino yung mga negosyante, sila yung binibigyang oportunidad para makuha ang kanilang mga karapatang pantao. At kung ikaw naman ay trabahador lamang, anong mangyayari sa'yo? So, hindi ka pina-priority, so nawawala yung karapatang pantao mo kung saan natatapakan yung pagkatao natin. Dahil nga, ang laging tinitingnan na syempre yung mapepera, yung mga negosyante, yung mga edukadong tao. So, ganun ang nangyayari. So, dahil, ayan, may tanong ba, class? Wala. So, dahil malinaw sa inyo ang ating aralin ay, ayan, kumuha po kayo ng inyong papel at sagutin po ito. Anong ganap noon at ngayon? So, kung makikita nyo dito, may nakalagay dito si ma'am, noon. Ayan, anong number 1? Typewriter, telegraph, steam engine. So, sa ngayon, ang ilalagay nyo lang ay kung ano ba yung katumbas. Halimbawa ng typewriter, ano yung katumbas ngayong kasalukuyan? Ano ba yung katumbas ng telegraph ngayong kasalukuyan? At sumunod ang steam engine. Ayan. Tawag dito, 3 minuto lang po. Ayan, tapos na ba lahat, class? Ayan, mahusay. So, sa typewriter, ano po ang sagot? Ayan, sa typewriter, ang katumbas niya ngayon ay computer. So, ayan, computer ngayon ang katumbas ng typewriter. Pangalawa, telegraph.
Ayan, mahusay. Syempre, ang ating mga cellphone. Steam engine is yung mga power locomotive na meron tayo ngayong kasalukuyan. So, next, para sa ating pagtataya, class, ano ang gagawin po natin? Makikibasa? Ayan, makikibasa po lahat. Ayan, so gagamit kayo ng cellphone at ida-download ninyo ang app na Edpuzzle para para makapagsagot kayo ng ating quiz para sa araw na ito. So, ngayon, may video si ma'am na inihanda dito at kailangan nyo pong sagutin ang mga tanong dito. At dahil may mga tanong dito, yun po ang ating short quiz para sa araw na ito. Syempre, yung video na nakapaloob dito, class, ay tungkol sa discussion natin or sa aralin natin sa araw na ito. So, sasagutin nyo yun, bawal mag-skip. Ayan, tandaan, hindi makakapagsagot ng tapos kung hindi tatapusin ang video. Kaya tapusin nyo, class, dahil bawal mag-skip. Sasagutin nyo lahat ng tanong na meron dyan. Okay po? So, recorded po yan at ang Edpuzzle ang magsaserve sa atin as virtual classroom. So, dyan, papasok ang ating mga quiz. Okay po? Malinaw po? So, nakapag-download na po ang lahat. Edpuzzle po. So, individual na to, class, ha? Lahat naman kayo ay may cellphone, ano? So, individual na ito. Lahat may internet. So, pwede na po tayo magsimula at panoorin ang ating video na nakalagay po sa atin. So, ito yung code. Again, ito yung code natin para sa ating Edpuzzle or sa ating virtual classroom. Ayan, makikita ninyo ang ating code. I-input nyo lang ang ating code para ma-direct kayo mismo doon sa ating classroom. So, here is the video tutorial class ng ating Edpuzzle virtual classroom. So, una, ilalagay lang natin ang ating class code na inihanda ni ma'am sa ating pisara. Pagkatapos ay maglalagin lang ulit tayo. Ilagay ang inyong pangalan. Ayan ang halimbawa. So, itatype lang natin dyan ang ating pangalan. Of course, ang ating apelyido at ang ating password. So, as you can see, class, andito na yung video na inihanda ko para sa inyo. Ang gagawin nyo lang ay papanoorin ito. Bawal mag-skip at bawal ang hindi tapusin ang video na ito dahil hindi ninyo mai-submit ang inyong online quiz sa ating aralin sa araw na ito. So, manonood lamang kayo at sasagutin lahat ng mga tanong and isasubmit na po pagkatapos. So again, class, all you need to do is to watch the video bago sagutin lahat ng tanong. At kung mapapansin nyo, ay may mga oras diyan or minuto kung kailan nyo lamang pwedeng sagutin kada tanong bawat number. So, andyan yung mga multiple choice na kailangan po nating sagutin. Tapos na po. Okay, mahusay. So, pwede na po tayong magsimula. Ayan, so, dahil tapos na ang lahat sa ating quiz, ay sino po ang nakakuha ng 10 puntos, yung tamang sagot? Ayan, so madami, napakahuhusay, so madami ang nakakuha ng perfect na puntos. So ngayon, para sa ating takdang aralin, makikibasa na lahat? Makikibasa po? Ayan, gagawa kayo ng collage kung saan ito ay naglalaman ng kasalukuyang invention para sa scientificong Pilipino. So, ayan ang ating takdang aralin at lalagyan nyo lamang ng paglalarawan tungkol doon sa bawat invention. Kailan isasubmit? Miss Pera? Ayan, mahusay sa 31. Okay, so bago ulit tayo magsimula ng klase, isasubmit nyo ang ating takdang aralin. So, wala na po bang tanong ang lahat? Wala na. So, mahusay. So, ayan, dito na lamang po nagtatapos ang ating aralin. At muli, magandang araw, class. Ayan, ingat kayo sa pag-uwi. Maraming salamat.